Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay nakatayo sa bato na kanyang salita. Nakatayo sa bato ng kanyang salita. Para tayo magkasalang mga minamahal, pahinain po ng dyablo ang ating kapit sa salita ng Diyos. Ito ng pagdududa sa ating puso ukol sa kanyang salita. Hindi kita maminamahal doon sa unang-unang kasalanan ng tao. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 1, sabi roon, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, ito bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang buwang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae na maaari silang kumain, huwag lamang isang bunga na dapat hindi kainin dahil sila ay mamatay. Upang bigyan po ng pagdududa ang babae, ay sa verse 4, may sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamatay. Kaya po sa ating mga minamahal, halimbawa, kahit bilang mga tuwing na Kristiyano, ay sa John 10:29, John 10:29, wala makaagaw sa atin sa kamay ni Kristo at ng Diyos Ama. Ngunit mari pong lagyan ng dyablo ng pag-aalinlangan ating isip ukol sa katiyakan ng ating kaligtasan. Masabihin ng dyablo na mawala ating kaligtasan sa kabila ng katiyakang bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kahit sinabi po sa Matthew 33, naibigay ng Diyos ang ating pangailangan kung tayo lamang ay mag-isikap na pagarihan ng Diyos at umuhay sa kanyang kalooban, mari pong pagdudahin tayo ng dyablo. Bigyan alin natin mga sarili, ating isip, sa katapatan at mga pangako ng Diyos. Kaya na po laging ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso upang hindi tayo mag-anilangan sa Diyos at mailay tayo sa Kanya bilang bunga ng kasalanan. Ay nga po sa mga awit 119:11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Upang kung dumating man ang malakas na ulan, baha at bagyo sa ating buhay, matiling matibay at ipagtitiwala sa Diyos dahil nakatayo ang tiwala sa bato na kanyang salita. Maraming salamat po.